Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa pamamagitan ng matapang na desisyon ni Minchi, tuluyang nabunyag ang matagal ng pagtataksil ni Dara at Freddy. Si Miss Vanna na minsang ginamit ang kanyang impluensya upang muling buhayin ang nawalang karera ni Jenny ay hindi na pumayag na manatiling nakabaon ang katotohanan. Mula sa kanyang taus-pusong pasasalamat, ibinunyag ni Minchi ang lahat. Nang matanggap ni Vanna ang nakapangingilabot na impormasyon, siya'y nabigla. Matagal na niyang tiniis ang kahinaan ni Freddy sa mga babae. Ngunit hindi niya inakalang ang pinakamalapit niyang kaibigan na si Dara ang susaksak sa kanyang likod. Naglalagablab sa paghihiganti, nagplano si Miss Vanna ng walang kapantay na patibong. Sa seremonya ng vow renewal, ikinonekta niya ang bawat panauhin sa digital signal na, kapag na-scan, ay agad magpapakita ng video ng bawal na relasyon ni Dara at Freddy sa kanilang mga telepono. Upang matiyak na hindi mabibigo ang plano, kumilos si Vanna ng kalmado at masaya hanggang sa huling sandali nang ibunyag ang katotohanan na bigla ang buong bulwagan. Pagkatapos, hinarap ni Miss Vanna si Dara sa harap ng lahat, mariing kinundena siya. Idineklara niyang mas mababa pa si Dara kaysa kay Minchi, sapagkat nang malaman ni Minchi na si Dio ay magsisimula ng pamilya, siya'y kusang tumabi kahit siya ang unang minahal. Si Dara, sa kabilang banda, ay sinadyang wasakin ang kasal ni Vanna. Publikong napahiya at hinatulan si Dara. Kasabay nito, nakatanggap si Freddy ng matinding sampal mula kay Vanna. Ipinaalala niya na sa kanyang pagkahumaling sa mga babae, pinabayaan niya ang kanyang pamilya at ang kanilang nag-iisang anak na si Elijah. Ipinahayag ni Vanna na ang lahat ng kanilang negosyo at yaman ay itinayo sa kanyang sariling pagsisikap at tatanggalin niya kay Freddy ang bawat kusing, iiwan siyang walang-wala. Ngunit hindi nagtapos ang paghihiganti ni Vanna sa seremonya. Pagkatapos, agad siyang nagtungo kay Madam Amelia, pinuno ng pamilyang Halaris, at ipinakita ang nakapapahamak na video ni Dara at Freddy. Ang pagbubunyag na ito ang naghanda sa pagbagsak ng pinakamalaking imperyo ng kasinungalingan sa loob ng angkan ng Halaris. Nang mapanood ang ebidensya, sumabog sa galit si Madam Amelia at diretsahang hinarap si Dara. Malakas niya itong sinampal sa mukha. Sumisigaw na nilapastangan ni Dara ang dangal ng pamilya. Kung mayroon man siyang kaunting hiya, hindi sana niya winasak ang tahanan ng ibang babae. Nagmakaawa si Dara ng kapatawaran, ngunit hindi natitinag ang galit ni Amelia. Direktang bumagsak ang epekto ng iskandalo sa karera ni Meghan. Nagsimulang tawagin ng lipunan at ng mundo ng aliwan si Meghan bilang anak ng isang lihim na kabit. Sinabi ng mga manonood na walang pinagkaiba si Meghan kay Jenny. Sa katunayan, ang kanyang ina na konektado sa mga prestihiyosong organisasyon ay gumawa ng krimeng mas mabigat kaysa kay Minchi. Bilang resulta, ang mga nanghamak kay Jenny dahil sa pagiging anak sa labas ay tuluyang natahimik. Itinatampok ng salaysay na ito ang pagbubunyag ni Minchi, patibong ni Vanna, galit ni Amelia, at pagbagsak ni Meghan. Pinagdurugtong ang pagtataksil, paghihiganti, at hustisya sa isang nakapangingilabot na paghuhukom. Ang galit ni Miss Vanna ay umabot sa sukdulan. Sa loob ng maraming araw, kumilos siyang kalmado at masaya. Tinatago ang kanyang puot upang sa araw ng vow renewal ay maibulalas ang nakapangingilabot na katotohanan. Nang ibunyag niya ang maruming pagtataksil ng kanyang pinakamamahal na kaibigan sa harap ng buong bulwagan,
tuluyang nabigla sina Predy at Dara. Ngunit hindi doon nagtapos ang pangyayari. Sa utos ni Vanna, buong eksena ay na-broadcast ng live sa social media. Sumugod si Vanna, hinila ang buhok ni Dara at mariing sumigaw sa harap ng mga kamera na si Dara ay isang walang hiya at kabit na nagtaksil sa kanyang kaibigan at sumira sa kanyang kasal. Habang kumalat ang balita sa social media ng napakabilis, libu-libong tao ang nabigla kasama si Madam Amelia. Sa panunood ng live broadcast, nakita ni Amelia ang hindi matatawarang ebidensya at natanto na wala ng paraan para maitanggi ni Dara ang kanyang pagtataksil kay Dio at sa pamilyang Halaris. Sa mismong sandaling iyon, si Megan, walang kaalam-alam sa nangyayari, ay patuloy na nagtatanghal sa entablado, ngunit dahil sa labis na pag-inom, bumagsak siyang walang malay sa gitna ng palabas. Nang siya'y magkamalay, nanatili pa rin siyang hindi matatag at pinalibutan siya ng kanyang mga kasamahan sa galit, itinuro na siya'y nahimatay sa palabas at amoy alak pa rin ang bumabalot sa kanya. Tinanong nila kung nawalan na ba ng balanse ang isip ni Megan at kung talagang nais niyang sirain ang buong grupo. Si Ned, na naroon sa eksena, ay nabigla sa walang ingat na kalagayan ni Megan, ngunit mayabang na idineklara ni Megan na kahit siya'y mapatalsik mula sa Yumi Group, wala siyang pakialam dahil kaya niyang buuin ang kanyang karera nang mag-isa sa entablado. Pagkatapos, umuwi si Megan, ngunit sa halip na kapayapaan, isang bagyo ang naghari sa kanyang loob. Sa screen ng kanyang telepono, nakita niya ang live broadcast ng kahihiyan ng kanyang ina at napaiyak, hindi makapaniwala na si Dara ay nagkunwaring abala habang lihim na nakikipagrelasyon sa asawa ng kanyang kaibigan. Iginiit ni Megan na walang pinagkaiba ang kanyang ina kay Minchie dahil pareho silang may tiwaling pagkatao. Nilamon ng matinding hiya, natanto ni Megan na kung siya'y lalabas, pagtatawanan siya ng mga tagahanga ni Jenny at ang kanyang sariling karera ay guguho tulad ng minsang panlilibak kay Jenny. Gayunman, sinikap ni Amelia na pakalmahin siya. Sinabing hindi dapat agad hatulan ni Megan ang kanyang ina dahil anuman ang nangyari, si Dara pa rin ang kanyang ina. Ngunit inamin ni Amelia na bilang matagal ng balo, isang mabigat na pagkakamali ang desisyon ni Dara na makipagrelasyon sa isang may asawa. Magkasamang naghintay sina Amelia at Megan sa palasyo para sa pagbabalik ni Dara at bagaman nag-aalabang galit ni Amelia sa loob, pinigilan niya ang sarili dahil nasa malalim na krisis na si Megan at ayaw niyang lalo pang masangkot ang kanyang apo sa maruming iskandalo ng pamilya. Ngunit nang dumating si Dara, hindi na napigilan ni Amelia ang sarili. Malakas niyang sinampal si Dara sa mukha. Idineklara na wala nang natitirang hiya sa kanya at nilapastangan niya ang sarili sa pakikipagrelasyon sa isang may asawa. Sinigawan ni Amelia na tiyak na nabahira na ang isipan ni Dara kaya't hindi na siya makagawa ng tamang desisyon. Sa social media, si Dara ay naging paksa ng walang tigil na panlilibak at alam ni Amelia na pati ang karera ni Megan ay tiyak na guguho. Sa pagkadungisan ng pamilya at pagbagsak ng kinabukasan ni Megan, nagmakaawa si Dara ng kapatawaran. Ngunit mariing idineklara ni Amelia na huli na ang lahat. Kinundina niya ang mga gawa ni Dara bilang kasuklam-suklam at nakaririmarim. Sinabing wala na siyang oras o pasensya upang makipag-usap pa sa kanya. Malinaw na sinabi ni Amelia na si Dara mismo ang dapat maglinis ng kanyang kalat at tiyakin na hindi na lalo pang madadamay si Megan. Ang tagpong ito ay nagtatampok ng pagbubunyag ni Vanna, pagbagsak ni Megan, galit ni Amelia, at pagkawasak ng karera ni Megan. Pinagdurugtong ang pagtataksil, kahihiyan, at pagbagsak ng dangal ng pamilya sa isang nakapangingilabot na rurok. Nang mapansin ni Miss Amelia na si Megan ay nalulunod na sa alak, tinanong niya kung kailan pa natutunan ng apo ang ganitong bisyo. Inamin ni Megan na siya'y lumapit sa alak dahil wala siyang makasama upang ibahagi ang kanyang dalamhati at pangungulila. Palaging abala ang kanyang ina sa ibang bagay. Ipinahayag ni Megan na marahil ay pinagsisisihan niya ngayon ang hindi pagtindig
para kay Jenny o ang hindi pagsuporta sa kanya. Dahil noong naroon si Jenny, siya lamang ang natatanging mapagkakatiwalaan ni Megan sa kanyang mga sakit ng damdamin. Idiniin pa niya kung gaano kaswerte si Jenny na may mga tagapag-alaga na palaging nagmamalasakit, samantalang siya ay palaging iniiwan ng sariling ina. Hindi na napigilan ni Megan ang kanyang sama ng loob at ibinuhos ang lahat sa kanyang lola. Pinakalma siya ni Amelia, nangakong kung mabubuhay pa siya ng kaunti, sisiguraduhin niyang hindi na muling mararamdaman ni Megan ang anumang puwang. Ipinangako niyang palaging nasa tabi ni Megan at ibibigay ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa kanya. Samantala, halos tuluyan ang nawasak ang dangal at reputasyon ni Dara matapos malaman ng lipunan ang kanyang lihim na relasyon sa asawa ni Miss Vanna Grande. Maraming kaibigan ang lubos na nadismaya at nagalit at ang kanyang profesional na buhay ay nasa bingit ng pagbagsak. Ngunit hindi pa handang sumuko si Dara. Iginiit niyang sina Minchi at Jenny ang dahilan kung bakit nabunyag ang kanyang relasyon kay Freddy. Wala nang natitirang maitago, sinabi ni Dara kay Freddy na marahil ay panahon na upang malaman ni Megan ang katotohanan na siya ay anak ng dugo ng Grande at hindi tunay na anak ni Dio. Ang kaisipang ito ay lalo pang nagdala ng panganib. Nawala ng balanse si Dara at handang wasakin ang lahat kasama si Freddy. Ngunit tumanggi si Freddy, natatakot na ipadala sila ni Miss Vanna sa kulungan na tuluyang sisira sa kanyang karera. Si Vanna naman ay matatag at determinado. Binalaan niya si Freddy na kung may matuklasan pa siyang ibang kasalanan, hinding-hindi niya sila patatawarin at sisiguraduhin niyang pareho silang mapupunta sa kulungan. Matapos ang kanilang pag-uusap, nakarinig si Megan ng mahiwagang pahiwatig mula sa mga salita ni Dara. Hinarap niya ang kanyang ina ng direkta, tinanong kung siya ba talaga ay anak ng dugo ng Halaris dahil bahagya niyang narinig ang kanilang usapan. Naramdaman ni Megan ang mas malalim na kahulugan sa mga salita ng ina at mariing tinanong kung si Hinoong Freddy Grande ba ang kanyang tunay na ama. Nalugmok si Dara sa matinding pagkalito at hindi makasagot. Natatakot siyang kapag nalaman ni Megan na siya'y anak ni Freddy, lalo lamang lalaki ang kanyang kayabangan at muling sisibol ang kanilang mga dating kasalanan sa gitna ng kasalukuyang tagumpay ng Grande. Kapag natuklasan ito ni Vanna, tiyak ang kanilang pagbagsak. Kaya't tumanggi si Dara na aminin ang katotohanan, ayaw niyang madala ang kanyang pamilya sa bagong panganib. Natakot din siya na kapag nalaman ni Amelia na hindi tunay na anak ni Diyos si Megan, tuluyan siyang aalisan ng mana at kapangyarihan. Nagpasya si Megan na kumilos ng mag-isa. Matapang siyang nagtungo kay Freddy at mariing hiniling na agad na tanggalin si Jenny mula sa Grande Agency dahil nais niyang siya mismo ang pumasok. Ngunit hindi pumayag si Freddy. Ipinaliwanag niyang mahalaga ang pahintulot ni Vanna dahil si Vanna mismo ang pumili kay Jenny upang dalhin sa ahensya at wala siyang kapangyarihang balewalain iyon. Nagmakaawa si Megan na parang batang walang magawa. Si Freddy hindi mapigilan ng kanyang pagiging ama. Alam niyang si Megan ay tunay na anak nila ni Dara, nangakong susubukan niyang hikayatin si Vanna, bagaman binalaan si Megan na hindi magiging madali ang katuparan ng kanyang kahilingan. Ang tagpong ito ay nagtatampok ng pagkalunod ni Megan sa alak, pagbagsak ng dangal ni Dara, pagdududa ni Megan sa kanyang pinagmulan, at paghiling ni Megan kay Freddy, pinagdurugtong ang sakit, pagtataksil at ang patuloy na paglalantad ng katotohanan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.